Bago po natin umpisahan itong ating bagong kwento, pangkababalaghan, ay nais ko po munang bigyang pansin ang mga taong sumusunod. Shoutout po kay Ma'am Chris Apple, kay Boss Ayad Tarangco ng Alabat, Quezon, kay Boss Malvin Isguera, kay Ma'am Aya Stories. Subscribe po tayo sa kanyang channel mga boss. Kay Boss RG Camaral, kay Ma'am Roseanne Cabaylo, kay Boss G Sumudio, kay Boss Baldayot, at kay Boss Bro Rex TV. Salamat po sa inyo mga mahal kong kamundo. Umpisahan na po natin ngayon itong ating unang tagpo ng ating maganda't bagong kwento sa araw na ito. Mapagpalang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng mga solidong taga-suporta at pagkapakinig dito po sa inyong channel na ito sa YouTube, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Sir Jess, itago niyo po ako sa pangalang si Gilberto, Tubong Katbalogan, Samar. Sir Jess, maraming salamat po at nabigyan niyo po ng pansin itong aking ipinadalang kwento sa inyo. Ang kwentong pangkababalaghan na matagal nang nangyari at nasaksihan mismo ng aking dalawang mga mata. Ito po'y masasabi kong kababalaghan o mga pangyayari sa aking buhay na maaaring sabihin ng iba'y ito'y pangyayaring nagkataon lang. At upang lubos niyo pong maintindihan ang aking kwento, mga kamundo, ay narito po ang umpisa ng aking kwentong ito. Kasalukuyan akong naninirahan noon sa poder ng aking mga magulang. Sa aking mga magulang na mangunguma, ang aking ama ay isang katiwala ng may kalawagang lupain, unyugan sa aming baryo, na sakop ng aming mismong probinsya. Binata pa lamang ako noon, at sa pagkakatanda ko'y nasa edad pa lamang ako noong 18. Ang pagiging masipag ni Itay at ang kanyang pagiging mabuting tao na mayroong respeto sa amin at maging sa ibang tao ay minana ko sa aking ama. Ang totoo po niyan, Sir Jess, walang ni isa man o anumang bisyo itong si Itay Hineroso, o kung tawagin sa aming baryo ay si Itay Hiner. Wala sa kanya o sa aming mag-ama ang uminom ng sagad, ng alak, manigarilyo, at ang pinakang ayaw ni Itay Hiner ay ang magsabong. Ayaw niyang may makita siyang dalawang mga alagang mga panabong na nagsasalpukan o nagpapatayan. At ang kanyang katuwirang yon ay siya ring aking naging katuwiran. Ngunit sa limang magkakapatid na sina Itay Hiner, ay siya lamang itong walang kahilig-hilig na magsabong. Dahil sa ang aking apat na mga tiyuhin ay mayroong kani-kanyang mga inaalagaang mga panabong. Nanghihinayang kasi si Itay Hiner sa mga perang ipambibili sa mga patoka ng mga panabong. Higit sa lahat ay ang perang ipupusta rito. Ang aking apat na mga tiyuhin ay palagi kong nakikitang dumadayo. Dumadayo ang mga ito ng sabong sa ibang mga lugar, at lalong higit sa lahat ay sa aming mismong baryo. Dala nila ang kanilang mga inaasahang mga panabong. Nagpapakahirap ang mga itong magsaka at mangisda upang may maipangtustos lang sa kanilang mga alagang mga panabong at maipampusta. At kung mayroon mang mga alagang manok noon kami nila Itay, ay ang mga nitib, yung mga pangulam lamang namin noon, at ginagawa naming mga tinola. Bukod sa mga alaga naming mga nitib na mga manok, ay mayroon din kaming mga alagang mga pato, nitib na baboy, at kaisa-isahang alagang kalabaw. Inakala ko noon, Sir Jess, na hindi na ako matutulad sa aking mga sabongerong mga tiyuhin. Ngunit magbabago ang takbo ng aking buhay nang sumampa sa aming baryo ang mag-aanak na sina Aling Pasing at si Mang Bining. Kasama nila ang kanilang dalagang anak na halos kaedaran ko lamang noon, si Delia. Nanirahan ng kanilang pamilya sa aming baryo at nagkataon pang ang lupang ipinagkatiwala sa kanila na pag-aari ng kanilang pinsang nakatira sa aming baryo ay kadikit lamang ng aming lupain sa bundok na aming binabantayan at inaalagaan doon. Doon na rin sila gumawa ng kubo sa mismong paanan ng bundok na kanilang inaalagaan, at pareho ang kalagayan ng pinatitirikan ng aming mga bahay
Parehong nasa paanan ng bundok. Maganda si Delia Sergias. Tahimik, sakto ang kanyang pangangatawan, masipag, at ang higit kong nagustuhan sa kanya ay ang kanyang pagiging isang dalagang Pilipina. Marami pa siyang mga katangiang hindi ko nakikita wala sa ibang mga babae. At nag-umpisa kaming dalawang maging magkaibigan nang magkataong naging magkasundo si Itay Hiner at ang kanyang amang si Mang Pining. Naging magkasundo silang dalawa ni Itay sa lahat ng mga bagay, lalo na nga sa mga gawain sa bundok. Ganoon rin si Inay at ang kanyang ina. Pareho silang mga walang bisyo at kung meron man ay ang uminom ng tuba, ngunit hindi sagad yun. Yun bang tamang pampatulog lamang, Sergias? Sa paglipas ng pananatili sa aming baryo nila Delia ay mas lalo pa kaming dalawa na naging malapit sa isa't isa. Madalas na palagi ko siyang sinasamahan at tinutulungan na pumuntang sapa o sa ilog para maglaba, at ako ang tagabuhat sa kanyang mga nilalabhan patungo sa kanilang bahay. Para sa aming mga magulang ay wala yung mali siya, ngunit hindi ko inaasahang yun pala'y lalalim pa, Sergias. Dahil binata ako noon at dalaga naman si Delia, hindi ko napapansing katulad ni Delia ay paunti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Nang unay pinilit kong ilihim yun sa kanya o hindi ko ipinahalata yun sa kanya, ngunit pakiramdam ko noon sa aking sarili, dinadaya ko lamang ang aking sarili. Kung kaya't nang muli kaming magkasama ni Delia at ito'y buong puso kong ipinagtapat sa kanya, inamin kong mahal ko si Delia. At do'y nagulat ako sa kanyang isinagot sa akin, dahil sabi niya yun din ang nararamdaman niya para sa akin. Parehong walang mapagsidlan ang tuwa't sayang nararamdaman naming dalawa noon ni Delia. Pareho naming inisip noon na siguro'y kami na ngang dalawa ang tinadhana para sa isa't isa. Wala naman kaming inaksayang panahon pa. Ayaw naming maglihim sa aming mga magulang. Kung kaya't nang mismong araw na yon ay ipinagbigay alam kaagad namin sa aming mga magulang ang tungkol sa aming relasyon. Kuwan, kaibigang Pining, anong magiging pasya natin ngayon? Ito palang ating mga anak ay nagkakamabutihang loob na, ang sabi ni Itay Hiner sa ama ni Delia. Pagdating sa bagay na yan, paring Hiner, ay wala namang magiging problema, hindi ba? Talaga ang aming anak at binata naman yang si Gilbert, hindi ba? Bukod pa doon, buto kaming mag-asawa dyan sa anak mo. Pareho sila nating nag-iisang mga anak, kaya kaibigang Hiner, ano kaya kung atin na silang pagsamahin? Abay, ayaw naming makapag-asawa niyang aming kaisa-isang anak ng lalaking hindi naming kabisado o bistado. Nang marinig namin ni Delia ang mga sinabing yun ng kanyang ama, ay pareho kaming nagulat. Pareho naming inisip na baka nagbibiro lamang ito sa kanyang mga sinasabing yun. Ngunit ang totoo, yun na rin ang gusto naming dalawa. Ang kami ay magsama na sa iisang bubong o mag-asawa na. Hindi dahil sa kaming dalaway nagmamadali, kundi dahil sa kaming dalaway parehong natatakot na mapunta pa kami sa iba o sa maling mga tao. Abay, pagdating sa usapang yan, kaibigang Pining, ayos yan sa amin ng aking asawa. Pero ang makakapagpasya pa rin o ang huling makakapagpasya ay hindi tayo kundi ang mismong may katawan. Wala tayong magagawa, paring Pining, kung ayaw pang magsama o kung ayaw pang magsama sa iisang bubong nitong ating mga anak, hindi ba? Ang sabi naman ni Itay Hiner. Kung sa bagay, kaibigang Hiner, tama ka riyan. Anak Delia at Iho Gilbert, payag ba kayo sa gusto naming mangyari na wag na ninyong patagalin pa ang lahat? Pareho na naming gusto ni kaibigang Hiner na magkaroon pa ng apo sa inyong dalawa. Ganoon rin ang inyong mga ina. At saka para maging balai ko na rin ang mga magulang mo, Iho. Payag na ba kayo na magsama at magpakasal sa lalong madaling panahon? Total, pareho naman kayong nasa hustong gulang na, hindi ba? Halos magkasabay kaming masayang napasagot ng oo ni Delia sa mga katanungang yun ng kanyang ama sa amin.
Napangiti ang dalawang maedad, ganoon rin si inay at ang ina ni Delia. Sinyalis lamang yon na hindi sila tutol sa kasalang magaganap. Dalawang buwan ang lumipas bago matagumpay na maganap ang aming kasal ni Delia. Marami sa aming mga kabaryo ang dumalo at tumulong sa mga paghahanda ng pagkain. Ang ilang mga kalalakihan at mga tiyuhin ko'y magkakatulong. Magkakatulong ang mga ito sa pagkatay ng kambing at bakang pinili ng aking mga magulang. Sa aming kabaryong nagngangalang si Mang Policarpio, tulong-tulong sa pagluluto at paghahanda ng mga pagkain. Samantalang sa side ng pamilya ng aking mapapangasawa, ay marami rin ang dumalo sa mga ito. Halos nasambot namin ang ginastos sa aming kasal. At sa mga binayaran dahil sa mga perang bigay ng isinayaw ko ang aking asawa, parehong masaya ang tigmagkabilang pamilya. Nang matapos na ang kasal namin ni Delia, to make the story short, Sir Jess, mga kamundo, piniyayaan kami ng 3 mga anak sa mga taong patuloy naming pagsasama ng aking kabiyak. 3 mga babaeng mga anak. Ang mga gawain sa bundok, ang tanging nooy pinambubuhay ko sa aking binuong pamilya. Halos lahat ng mga gawain sa bundok ay gamay ko na noon, Sir Jess. At alam ko ang mga yon dahil maaga ko yung natutunan sa aking ama. Hindi naman kami naghihirap at hindi rin masasabing nakakaraos kami o mayaman kami, Sir Jess. Sakto lamang at simple ang naging buhay ng aming pagsasama noon ng aking asawang si Delia at ng aking mga anak. Isang araw noon, katanghali ang tapat, kararating ko lamang noon galing sa bayan. Dahil sa ibinenta ko ang 15 sakong lukad, dala ko na noon ang perang binta ng lukad. At yun ay hinati ko na sa 2. Bawas na ang iba pang mga gastusin. Ang kalahating benta ay para sa amin at yung kalahati naman ay para kay Mang Elpidio, ang may-ari ng niyugan o lupaing pinaglulukaran namin ni Itay. Ganoon po kasi ang kalakaran. Hati sa magiging benta at nasa aking bulsa na rin ang resibo upang siyang aking maipapakita kay Mang Elpidio. Naglalakad na ako noon sa daan, Sir Jess, patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Elpidio. At nang ako'y makarating sa kanyang tahanan o sa kanilang bahay, ay doon naratnan ko siyang may hawak at hinihimas na isang, sa tingin ko'y manok na isang panabong. Hinihimas niya ito habang mayat maya niyang binubugahan ng usok ng tabakong nakaipit sa kanyang kanang mga daliri. Si Mang Elpidio po, Sir Jess, mga kamundo, para lamang po sa inyong kaalaman, ay isa pong mamang tanyag o bantog na sabongero sa aming baryo. At ayon sa nooy mga naririnig kong mga usap-usapan ng mga sabongero sa aming baryo, ay meron daw itong lihim na pampaswerteng ginagamit sa sabong. Nakalimitang tinatawag nilang mutya o bertud sa sabong. Ngunit hindi malinaw sa mga sabongero kung ano nga ba ang kanyang ginagamit na bertud. Basta't pag ito'y dumalo ng sabong, ay uuwi itong dala ang tagumpay ng kanyang dalang panabong. Balik na po tayo sa ating kwento. Hindi niya ako napansin, Sir Jess, na siya'y nakikita kong binubugahan niya ng usok ng tabako ang ulo at buong katawan ng kanyang hawak na panabong, na hindi ko naman alam kung anong uri ba o anong tawag sa panabong na yun. Dahil nga po sa ako'y hindi naman isang sabongero. At nung mapansin niya akong nakatingin sa kanya, parang ito'y nabigla, base na rin sa paraan ng kanyang pananalitang. Ikaw pala yan, Gilbert. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po, Mang Elpidio, kararating ko lang po para po ibigay po sa inyo itong inyo pong parte sa pinagbintahan ko po ng lukad. Dala ko na rin po ang resibo. Ang sagot ko sa kanya, ganoon ba iyo? Ay, sige, halika rito. Sa kamalig ng aking mga panabong, halika dito. Dito tayo mag-usap. Talagang halata ko sa kanyang pananalita, Sir Jess, at maging sa kanyang kilos ang pagkabigla. Yun bang tipong parang may ginawa siyang sikreto para sa kanya, ngunit mayroong nakakitang iba. Okay, ayos, Juan, Gilbert, hito.
tatanggapin mo ito. Para saan po ang perang ito, Mang Elpidio? Kawan, yan ay bigay ko na lang sa'yo. Pakonsuelo ba? Dahil sa pinananatili niyong mag-ama, ang katapatan niyo sa akin, 4,000 yan. Sa'yo na yan, at ikaw na ang bahalang magabot ng pera sa iyong itay, Hiner. Kung gusto mo, hatiin mo yan, 2,000 kayo ng tatay mo. Pero po, sige na iyo, ang katapatan niyong mag-ama, hindi ko makikita sa iba. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Sige po, Mang Elpidio. Maraming salamat po. Sige po, iiwan ko muna kayo at dadalhin ko pa yung sako bag na may lamang pinamili ko para sa aking asawa at mga anak. Sige, iyo. Pero, teka lang, iyo, Gilbert. Bakit po, Mang Elpidio? May sasabihin po ba kayo? Juan, iyo. Nakita mo ba ang ginawa ko kanina? Yun bang ginawa ko sa aking hawak na panabong dito sa aking bolek? Nakita? Wala naman po. Maliban po doon sa binubugahan niyo po yan ang usok ng tabakong hinihitit niyo. Dito't nagtatakang sagot ko sa kanya. Ganoon ba talaga? Ganoon ba? Talaga ba? Nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun, iyo? Oo po. Bakit po, Mang Elpidio? Kasi, iyo, kuha na, ganito. May nais lang sana akong hinging pabiro sa'yo. At sana na may atin lang ito. Ano po yun, Mang Elpidio? Kuwan, iyo, yung nakita mo kaninang ginawa ko dito sa aking bolek, iyo, ay pwede bang wag mo yung ikwekwento o sasabihin kanino man? Lalo na sa apat mong mga tiyuhing, mga sabongero, kaya angkol mo Bugoy, kaya angkol mo Payo, kay Rigor, at sa angkol Islaw mo. Pakiusap lang naman iyo. Ang sabi sa akin ni Mang Elpidio, Sir Jess, hindi ko na po itinanong pa sa kanya kung bakit o kung ano pang dahilan sa kanyang maliit na kahilingang yon para sa akin. Dahil para sa akin ay wala naman akong pakialam pa doon. Kung kaya't ipinangako ko na lang sa kanyang. Yun lang po ba? Sige po, Mang Elpidio. Makakaasa po kayong wala pong ibang makakaalam nang nasaksihan ko pong ginawa nyo kanina sa inyo pong bolik na panabong na yan. At katulad po ng sinabi nyo kanina, ay mananatili po ang aming katapatan sa inyo. Umaliwalas po Sir Jess ang nalilitong hitsura ni Mang Elpidio dahil sa mga sinagot kong yun sa kanya. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, iho. Paano po, Mang Elpidio? Magpapatuloy na po ako pauwi sa amin. At salamat pong muli sa perang ito. Sige, iho. Mag-iingat ka sa salamat na rin sa iyo. Nagpatuloy na ako, Sir Jess, sa aking ginagawang paglalakad palayo sa bahay ni Mang Elpidio, kung saan ay pilit na nagsusumiksik sa isip ko noon sa kung bakit ganoon na lamang ang pagkikisuyo sa akin ni Mang Elpidio na wag kong ikwekwento sa ibang mga tao, lalo na sa mga sabongero ang noy nakita kong ginawa niya sa kanyang bolik na panabong. At toy, tika lang, tama, ngayon lamang ito nangyari na ako'y binigyan ni Mang Elpidio ng perang ayon sa kanya'y pakonsuelo niya sa amin ni Itay bilang mga tapat niyang mga tauhan sa kanyang lupa. Pero hindi kaya ito isang upa o suhol niya sa akin para hindi ko ipagsabi ang nasaksihan kong pagbuga niya ng makapal na usok sa ulo at buong katawan ng kanyang panabong na isa palang bolek. Bahala na. Basta't hindi ko na lang ipagsasabi pa kanino man ang nasaksihan kong ginawa niya sa kanyang, ang nasaksihan kong pagiging kakaiba o pagiging werdo ni Mang Elpidio sa kanyang alagang bolik na panabong. Ang sabi ko sa aking sarili, Sir Jess, kung saan ang araw na yun pala'y araw na mayroong dadaluhang sabong si Mang Elpidio at dadalhin niya ang kanyang bolik sa mangyayaring sabong sa lugar na yon. Samantalang si Mang Elpidio pasensya ka na, iho, Gilbert.
kinakailangan ko pang paalalahanan ka't pakiusapan na wag mong ipagsasabi ang nakita mo kanina. Malaki naman ang tiwala ko sa inyong mag-ama. Pero, nag-iingat lang ako na meron pang ibang mga tao, lalo na kung mga sabungero na katulad ng iyong mga tiyuhin mga sabungero, ang makatuklas ng aking mutyang usok ng tabakong galing sa aking kaibigang kapre noon na siyang sekreto ko at ginagamit para sa alinmang dadalhin kong mga alagang mga panabong saan mang sabungan. Dahil pag ito'y naikwento mo sa iba ay maaaring makagawa sila ng hakbang upang masumpa ang aking binugahang panabong at doon ay mapapawalang bisa ang aking kagadang sapin o bertod sa sabong at pagsisimulan pa ng mga sunod-sunod na pagkatalo ng aking mga panabong. Ang sabi ni Mang Elpidio sa kanyang sarili. Patuloy, Sergis, patuloy kong inihahakbang ang aking mga pa sa ginawang pilapil ng palayan. Kung saan ay sa dulo ng pilapil na yon ay nakikita ko na ang aming bahay na nasa paanan ng bundok at ito'y napapagitnaan ng bahay nila Itay Hiner at ng aking mga biyanan. Ngunit na ako'y nasa gitnang bahagi na ng palayan ay dooy. Di ka lang, ano itong nakikita kong nasa unahan ng pilapil na aking daraanan? Isang pusang itim. Napakaitim. At mayroon siyang tangay-tangay na isang sisiw. Tama, nakahinto ang pusa. Kukuha ko ng pato o kahit na anong bagay na maaari kong ibato sa kanya upang mabitawan niya ang kaawa-awang sisiw. Serias, hindi ko po alam kung bakit bigla-bigla na lamang na ako'y nakaramdam ng awa o habag sa sisiw na yon na nooy nasa bibig ng nooy nakahintong pusang itim. Buong ingat at marahan kong ibinaba sa lupang pilapil ang aking dalang sakubag na naglalaman ng aking mga pinamili sa bayan. At sumakto namang may nakapa akong isang matigas na bagay, isang natuyo o tumigas na putik, at ito'y kasing laki rin ng aking kamao. Dahan-dahan ko itong dinampot habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa nooy hindi ring gumagalaw na pusang itim. Pumuelo ako, Sergis, at buong lakas kong ibinato sa pusa ang nabuo at matigas na putik na yon. Sapol ito sa kanyang ulo. Dahilan upang mabitawan ng kanyang bibig ang kaawa-awang sisiw. Mabilis namang kumaripas ng takbo ng walang direksyon sa palayan ng pusang itim at mayat-maya pa ang pag-atungan nito na para bang nasasaktan. Mabilis ko namang dinampot ang sakubag at tumakbo sa kaawa-awang sisiw. Dinampot ko ito, sinurian at doy. Buhay pa ang sisiw na ito, pero parang malapit na itong mamatay. Agaw buhay na ito. Teka lang, kailangan kitang maiuwi sa amin. Nakakaawa ka naman. Kailangan magamot ko ang mga sugat mo. Ang sabi ko sa aking sarili, nagpatuloy ako sa paglalakad. Bit-bit ng aking kanang kamay ang sakubag, samantalang sa kaliwang kamay naman ay buong ingat kong hawak ang kaawa-awang malapit ng malagutan ng hiningang sisiw na aking nakitang tangay-tangay ng isang pusang itim sa gitnang bahagi ng palayan. Pasensya na po mga kamundo kung pansamantala ko po munang pinuputol ang ating maganda at bagong kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong, ang ikalawang tagpo. Ano kayang magiging silbi ng sisiw sa buhay ni Gilberto na kanyang nakita at nailigtas sa mga matutulis na mga Pangiloong ngipin ng isang pusang itim? Ito ba'y maililigtas niya? Sa ikalawang tagpo po ng ating kwentong ito ay masasagot po natin ang lahat ng yan. Abangan niyo po yun mga kamundo. Muli po, salamat po sa inyong lahat at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.
Mapagpalang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Narito na po ang ikalawang tagpo ng aking kwentong ito. Ang ikalawang tagpo ng aking kwentong inyo pong pinamagatang Ang Alagang Sisiw. Naglalakad na ako noon pabalik sa aming bahay ng aking asawa at mga anak nang biglang nakita kong makakasalubong ko sa dulo ng pilapil ang aking mga tiyuhing mga sabongero. Sina Angkol Bugoy, Angkol Payo, Angkol Rigor at si Angkol Islaw. Nagtaka ako noon, Sir Jess, sa mga ito kung saan sila nanggaling. Pare-pareho ang mga itong may dalang mga bayong o mga panabong at nang makaharap ko na ang mga ito ay dooy. O mga angkol, saan po ba kayo galing? Hindi po ba't nasa mismong baryo pa ang inyo pong mga bahay? Ang nooy tanong ko sa kanilang apat. Kuwan, iyo pamangkin, Gilbert. Ang totoo ay ikaw talaga ang sadya namin, kaya kami nanggaling sa inyo. Ang sagot sa akin niyang kulbugoy. Ang ibig niyo po bang sabihin ay nanggaling po kayo sa amin? Oo pamangkin, pero ang sabi ng asawa mong si Delia ay nasa bayan ka pa raw. Kuwan, pamangkin. Pwede ba akong makahiram na muna sa'yo ng pera? Ibabalik ko rin kaagad. Pupunta kasi kaming sabungan ngayon. Ipampupusta ko lang kasi rito sa dala kong panabong na nasa loob nitong aking dalang bayong. Pero, teka lang. Ano yung nasa loob ng iyong kaliwang nakakuyom mong kamay? Ang sabi at nagtatakang tanong sa akin ni Angkol Bugoy kung saan ay katulad niya banaag rin ng pagtataka ang hitsura ng tatlo ko pang mga sabongerong mga tiyuhin. Kuwan po Angkol. Isa po itong sisiw. Nakita ko po sa gitnang bahagi ng pilapil. Nanghihina po kasi. Naawa ko sa kanya. Kaya po ay nagpasya akong kunin at dalhin sa bahay namin upang alagaan. Ang sagot ko sa kanya, habang marahan ko nang ibinubuka ang aking kaliwang kamay upang aking ipakita sa kanila ang kaawa-awang sisiw. Ngunit hindi ko na lang ikinuwento sa kanila ang buong kwento o nangyari sa sisiw na yon, na ito'y nakita kong tangay-tangay ng pusang itim. Siya. Totoo nga. Isa nga lang sisiw. Pero kaninong sisiw kaya yan? Sige iho. Alagaan mo yan at baka sakaling makasurvive pa yan. Ang sabi niyang Kulbugoy. Kaya nga po, kuwan Angkol. Magkano po bang hihiramin yung pera? Tanong ko sa kanya. 4,000, pamangkin. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad sa'yo. At tutubuan ko na rin. Para naman na hindi nakakahiya sa'yo. Ito po, Angkol. Huwag nyo na lang pong tubuan basta't ibalik na lang po ninyo sa akin. Ay, nako, maraming salamat talaga iyo. Gilbert, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad sa iyo itong perang ito. At kung sakaling manalo itong aking panabong, bibigyan pa kita ng karneng bihag. Ayos lang po yun, Angkol. Kahit na wag na po. Sige, iyo. Papaano? Aalis na kami. At baka kanina pang nag-umpisa ang sabong sa kabilang baryo. At saka, baka naroon na rin si Tatang Elpidio. Isa-isang nagpaalam sa akin ng aking 4 na mga tiyuhing mga sabongero. At hindi nga ako nagkamali. Na may dadaluhang sabong si Mang Elpidio, dala ang kanyang bulik na panabong. Pagkarating ko sa aming bahay ay sinalubong kaagad ako ng aking asawa at ng aking 3 mga anak. Ibinigay ko kaagad sa asawa ko ang sako bag na naglalaman ng aking mga pinamili sa bayan at naglalaman ng mga pangangailangan sa kusina. At siyempre, mga pasalubong at maging ang buong perang naging parte namin sa lukad. Hindi ko rin inilihim sa aking asawa ang tungkol sa perang ipinahiram ko noon kay Angkol Bugoy. At maging ang patungkol sa nakita kong kaawa-awang sisiw. Naghanap ako ng kahon o isang karton. Binutasan ko ito sa tigmagkabilang gilid at doon ko inilagay ang sisiw. Kumuha ako ng takip ng garapon upang paglagyan ng kanyang pagkain. Yung maliliit na mga butil ng bigas at dinurog-durog kong mga palay ang ipinakain ko sa kanya. At pagminsay kanin, inakala ko noon na ito'y hindi na mabubuhay pa dahil sa ito'y matamlay.
at nahihirapang tumayo. Kung kaya't sabi ko noon sa aking sarili na baka hindi rin magtatagal ang sisiw na yon. Ganoon pa may, sinabi ko sa aking sariling ang mahalagay, sinikap ko siyang isalba at kung sakali mang hindi siya mabuhay, ay wala na akong magagawa pa. Samantalang nagpatuloy ang pagiging kilalang sabongero ni Mang Elpidio. Ang kanyang bolik na kanyang dinala noon sa kabilang baryo na aking nakitang binugahan niya ng makapal na usok ng tabako ay nagbigay ng 2 bihag sa kanya. At yun ang sinabi sa akin ng aking 4 na mga tiyuhin. Ngunit binalas ang tig-iisang mga dalang panabong nila tiyo dahil sa nabihag lang daw ang mga ito. Tinupad naman niya ang kulbugoy, ang kanyang ipinangako sa akin. Binayaran niya ako ng perang hiniram niya sa akin at binigyan niya pa ako ng 2 dumalagang manok. Idagdag ko raw yun sa mga alaga naming mga manok upang hindi kami mamroblema sa pangulam. Pasasalamat naman ang iginanti ko noon kay Uncle Bugoy. Hanggang sa... teka lang pala iyo, Gilbert. Kumusta na pala yung nakuha mong sisiw? Buhay pa ba yun? Ang tanong sa akin ni Uncle Bugoy, opo Uncle, kaso po parang hindi siya gumagaling. Ganoon ba? Nasaan ba yun? Patingin nga ako. Sige po, doon po tayo sa likuran ng aming bahay. Doon ko yun inilagay sa loob ng karton. Ang sagot ko sa kanya. At pagkarating doon, hay, nako, hindi ka nga talaga totoong sabongero. Hindi ka nga talaga sabongero, Gilbert. Bakit po, Uncle? Kinakailangan kasi ng tubig na iniinom ng sisiw na yan ay may halong bitamina na siya na ring magpapahilom sa mga sugat ng sisiw na yan. At upang mabilis siyang gumaling at lumakas, teka lang, paano kaya kasi yung sisiw na yan? Ba't parang may mga sugat yan sa kanyang magkabilang mga pakpak? Hindi ko po alam, Uncle. Hindi ko po alam, Uncle. Siguro po yan po tinangkasan ng kainin ng pusa o di kaya ng aso. Pagsisinungaling ko pagsabi sa kanya, siguro nga. Sige. Mabutit marami akong biniling bitrasin o mga bitamina para sa aking mga sisiw iyo. Sumama ka sa akin sa bahay at bibigyan kita ng mga 3 piraso. Pulbos yun at iyon ang ihahalo mo sa kanyang tubig. Huwag mo nang kadamihan ng tubig dahil mawawalang saysay o silberi ng bisa noon. Natuwa ako noon, Sir Jess, nang marinig ko yun kay Uncle Bugoy. At ng mismong mga oras na yon ay kasama ako ni Uncle Bugoy. Nang siya'y bumalik sa kanilang bahay at do'y nakita ko ang marami niyang mga alagang mga iba't ibang klaseng mga panabong. Ang iba'y nakatali sa kanilang hapunan at ang iba naman nasa loob ng kanilang mga kulungan. Uncle, sa tingin niyo po ba anong klaseng manok po kaya o yung sisiw na yun na aking pinalagaan? Tanong ko sa kanya. Sisiw pa yun, iyo. Kung kaya't hindi pa natin malalaman sa ngayon kung yan ba'y magiging kantang o isang dumalaga o inahin. Pero bilib ako sa'yo. Ha, iyo? Dahil nag-effort ka pa para lang mabuhay ang sisiw na yun. Nakakaawa naman kasi, Uncle. Kung siya'y pababayaan na lang. Ang mga hayop kasi ay katulad rin nating mga tao. Gusto ring mabuhay ng mga ito. O sa bagay, tama ka riyan, iho. Oh, ito. 3 pirasong bitrasin yan. Isang araw ay 1 piraso ang ilalagay mo sa painuman niya. Pero tiyakin mo lang na hindi matatapon ang laman ng painuman niya. Sige po, Uncle. Maraming salamat po dito, ha. Walang anuman, iho. Sinunod kong lahat ang mga sinabi sa akin, Sir Jess, ng aking tiyuhin. At totoo nga, sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti ko nang nakikitang humihilom na ang mga sugat ng sisiw. At lumalakas na rin ito. Ganado na rin itong kumain. Hanggang sa ito'y tuluyan na ngang gumaling at lumiksi. Kung kaya't nagpasya na ako noong ito'y akin ang pakawalan. O akin na siyang alisin sa kartong pinaglagyan ko sa kanya. At ito'y nakikita kong nakikisalamuhan na sa aming mga alagang mga native na manok. Sa mga inahing mayroong mga inakay o mga sisiw. Nung unay aking napapansin para bang ito'y itinataboy ng inahin. Ngunit nang maglaoy hinahayaan na lamang niya itong bumubuntot sa kanya at nakikihalubelo sa kanyang 5 mga sisiw. Dahil do'y napanatag na ang loob ko. At inisip ko nang siya'y magiging ligtas na. Ngunit, Sir Jess, mga kamundo,
Nagkakamali pala ako noon. Dahil kung noong una ko itong nakita, ay tangay-tangay ito ng isang pusang itim. Nang mga panahong yun, ay tinangay naman ito ng aming alagang alpas na asong tinawag namin sa pangalang si Doge. Isang lalaking asong may kayumangging kulay o mga balahibo. Ang aking panganay na anak na isang babae ang siyang unang nakakita noon, at ito'y hapong-hapo na ibinalita yun sa akin, kung saan ako'y abalang nagbibiyak-biyak noon ng kawayan sa may parting likuran ng aming bahay upang gamitin ko sa aking bakod. Ano ka mo? Tinangay ni Doge ang aking inalagaang sisiw. Bulalas kong sabi sa aking sarili, kung saan ay para bang masyado na akong nag-alala sa kung anumang masamang mangyayari sa sisiw na yon. Mabilis kong binitawan sa lupa ang hawak kong itak at kawayan at nagmamadali akong tumakbo patungo kay Doge. At totoo ngang nakapasak na sa kanyang bibig o sa kanyang bunganga ang nooy kaawa-awang sisiw. Doge, bitawan mo yung sisiw. Nakakaawa naman yan. Anak, kumuha ka ng pagkain sa ating kusina, yung paksiw na dilis doon. Ilagay mo sa kanin. Dalhin mo rito yon. Yun ang ating ipapakain kay Doge. Ang utos ko sa aking panganay na anak habang marahan kong inihahakbang ang aking mga paa. Papalapit sa nooy. Papalapit sa nooy alaga naming asong tumangay sa aking alagang sisiw. Hindi ito gumagalaw, ngunit sa makailang beses ko pang ginawang panunuyo sa kanya, nakita kong marahan niyang ibinababa sa lupa ang sisiw na yon at naglakad itong bahagang kanyang buntot papalapit sa akin na kanyang amo. Ikaw talaga ha, Doge? Parang hindi ka namin pinapakain rito Pati pa naman itong sisiw natin na ibibiktimahin mo pa. Ang sabi ko noon sa aming alagang aso, habang nooy hawak ko na ang aking alagang sisiw. Sinuri-suri ko ito kung ito ba'y mayroong kagat ni Doge sa kanya, at mabuti na lang dahil sa ito'y walang tinamong sugat sa kanyang katawan galing sa aming alagang aso. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ikaw ay nakaligtas na naman sa peligro. Hay nako, Doge, ikaw sa susunod na gawin mo pa yun ay tatalian na kita. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanya o sa aming alagang aso, ay siya namang pagdating ng aking tatlong mga anak at ng aking asawang si Delia. Katulad ko'y masaya ang mga ito dahil sa ligtas na ang aming alagang sisiw. Hindi lamang po yun, Sir Jess, ang mga peligrong naranasan ng aming alagang sisiw na yon dahil kamuntik-muntikan na rin itong dagitin ng isang lawin at maging ng uwak. Ngunit nabibigo ang mga ito at ang lahat ng yun ay inilihim namin sa ibang tao. Wala akong pinagkwentuhan noon dahil sa hindi naman talaga ako noon. O hindi ako yung taong mahilig magkwento sa ibang mga tao. At saka parang tinatamad na akong ipagsabi yun sa ibang tao hanggang sa dumating na nga ang panahon. Abay, ito na ba yung sisiw na nakita mo noon sa gitnang bahagi ng pilapil, yung pinainom mo ng bitrasin o bitaminang galing sa akin? Ang nagtatakang tanong sa akin ni Uncle Bugoy. Opo, Uncle, yan nga po. Yan po yung pinasikapan ko pong alagaan. Kahit pa'y alam nyo naman na hindi po ako mahilig na magsabong, hindi po ba? Sagot ko sa kanya. Wow! Isa itong talisayan. Isang mataas na uring talisayan na kamamangha iyo. Dahil ikaw lang ang may gantong uring tandang. Ano pong ibig niyong sabihin, Uncle? Marami akong alagang talisayan pero hindi katulad nito. Buhay na buhay ang balahibo. Mataas at ang kanyang tindig o postura ay nakakatakot. Isa itong uri ng talisayang kayang pumatay ng kanyang makakatunggaling panabong sa isa o dalawang mga pagpalo lang niya. Talaga po ba, Uncle? Salamat po, pero ba't niyo po nasabi yan? Kahit sinong mga sabongerong tulad ko ang makakakita dito sa alaga mong talisayan ay tiyak na mamamangha. Bihira ang gantong uri ng talisayan at sinisiguro kong ito'y magpapanalo sa oras na ito'y hanap mo ng kanyang makakasalpukan. At para maniwala ka, ay sige, iiwan muna kita. Babalik muna ako sa amin at magdadala ako ng isa sa aking mga panabong. Magdadala rin ako ng gloves upang masubukan yan sa aking dadaling panabong. Ang ibig niyo po bang sabihin ay, oo, i-sparring natin. I-sparring natin sila.
At doon ay mapapatunayan ko sa iyong ibang klase itong talisayan mo. Kukuha ako ng sa tingin ko'y pinakamatapang at maaasahan kong panabong, ha? Sige, iiwanan na muna kita. At pagkatapos na sabihin sa akin yon ni Uncle Bugoy, ay nakita ko na itong nagmamadaling naglalakad takbo paalis sa aming bahay. Isa pala itong talisayan, kaya pala iba ang kulay ng mga balahibo nito sa mga balahibo ng bolik ni Mang Elpidio. Di bali hihintayin ko na lang ang pagbabalik ni Uncle Bugoy at upang doon ko malaman kung totoo ngang lahat ang kanyang mga sinabi patungkol dito sa hawak kong talisayan. Ang nooy sabi ko sa aking sarili, bagamat may mga ilang distansya pa ang layo ng bahay ni Uncle Bugoy sa aming bahay, dahil sa ang kanilang bahay ay nasa mismong baryo at ang aming bahay naman ay nasa may paanan ng bundok, ngunit mabilis itong nakabalik sa aming bahay. Dala nito ang isang panabong na tinawag niyang Pamangkin Gilberto. Ito ang aking malatubang panabong. Ito ang pinakang matatag, kondisyon na kondisyong panabong ko. Katunayan ito sana ang dadalhin ko sa magaganap na sabong dito mismo sa ating baryo. At saka ito na rin ang dala kong mga gloves. Hawakan mo muna itong aking malatuba dahil ikakarga ko sa kanyang magkabilang paa ang magkaparis ng gloves na ito. At yun din ang gagawin natin mamaya sa iyong talisayan. Ang sabi sa akin ni Uncle Bugoy, bagay na siya namang mabilis kong sinunod. May kabigatan ang kanyang malatuba, ngunit kalmado ito sa aking mga kamay habang isinusuot na noon ni Uncle Bugoy ang kanyang gloves. At pagkatapos noon, ang aking talisayo naman ang kanyang kinabitan ng gloves. At nang pareho na nga ang mga itong makikitang may karga ng mga gloves, ay pinagharap namin ang mga ito. Parehong gumanti ng pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong. Ngunit ramdam ko ang pagiging agresibo ng aking talisayan. Bitawan na natin dalawa. Bitawan na natin magkasabay ang ating mga hawak na panabong iyo. Sige po, Uncle. Pagkababa ng dalawang mga panabong ay nakita kong hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng aking talisayan na makaporma pa ang malatuba ni Uncle Bugoy dahil kaagad-agad na nga niya itong binayo ng binayo. Pagpagsak nito ay nariyang muling papalo sa kanyang aking talisayan. Manghang-mangha si Uncle Bugoy sa kanyang nasaksihang kakaibang ipinakikitang kakayahan ng aking talisayan. Nakamamangha ang talisayang ito. Ang dinig kong sambit ni Uncle Bugoy hanggang sa ilang sandali pa'y naduwag na ang kanyang malatuba dahil sa ito'y tumakbo na. Dahilan upang ito'y hinabol pa ni Uncle Bugoy. Nakita mo na yun, iho. Kung may kargadang tari iyang talisayan mo, ay paniguradong todas na itong aking malatuba. Ganoon po ba, Uncle? Aminado ako noon, Sir Jess, na maging ako may masyadong bumilib sa kakaibang nasaksihan ko sa aking panabong na isang talisayan. Iyo, makinig ka sa akin. Ano po yun, Uncle? Ngayong linggong darating dito mismo sa ating baryo, ayon sa ating kapitan, ay may magaganap na sultada o sabong. Ayos lang ba sa iyo na itong talisayan mo ang ating dadalhin doon? Napakamot muna ako ng ulo ko, Sir Jess, at hindi ko alam kung anong sasagot ko sa aking Uncle. Alam kong nagdadalawang isip ka pa, iyo. Dahil hindi lingad sa aming kaalaman na iyong mga tiyuhin na ikaw ay nagmana sa ugali ng iyong ama na siyang panganay naming kapatid, si Kuya Hiner. Walang bisyo, walang hilig sa sabong. Pero kung ayaw mong pumusta, pwede namang sumama ka na lang sa amin. Kami na ang pupusta. At pag nanalo itong talisayan mo, ay papartihan ka namin ng pera na para bang upa namin sa talisayan mo. At mapapasayo pa ang bihag. Ayos lamang ba sa'yo yun, iho? Dagdag pang sabi ni Uncle Bugoy sa akin noon na mayroong pangungumbinsi. Dahilan upang ako'y mapapayag na nga sa gusto niyang mangyari. Sige po, Uncle, pero sasama lang po ako sa inyo. Hindi po ako pupusta. Panunuorin ko lang po kung ano o kung papaano itong aking talisayin magipaglaban. Ganyan nga, iho. Sige, magpapaalam na ako sa iyo. Ititimbre ko kaagad itong ating nabuong plano sa iyong tatlo pang mga tiyuhin. Sige po, Uncle, mag-iingat po kayo. Pagkaalis ng Uncle Bugoy sa aming bahay ay naiwan akong napapaisip. Naguguluhan ako noon kung tama ba ang aking naging desisyon
na sumama sa kanila sa aming mismong sabungan. Higit sa lahat ay tama ba na ako'y pumayag na ang aking noialagang talisayin ang kanilang dadalhin sa sabungan at ihahanap ng kanyang makakatunggaling panabong. 2 araw ang lumipas, Sir Diaz. Umaga, nang makita kong naglalakad si Itay Hiner patungo sa kinatitirikan ng aming bahay at nooy kasalukuyan na akong nagkakabit ng kawayang biniak-biak ko upang gawing bakod paikot sa aming bahay. Lumapit sa akin si Itay Hiner at nabanaag ko ang pag-aalala sa kanyang hitsura. Itay, kayo po? Sabi ko sa kanya. Oo anak, ako nga. At kaya ako naparito dahil meron tayong napaka-importanting pag-uusapan. Seryoso at direktang sabi sa akin ni Itay Hiner. Sige po Itay, doon po tayo sa nag-usap sa aming balkonahe. Sige anak, Gilbert. Pansamantala kong inihinto ang aking ginagawa at nag-usap kami ni Itay sa aming balkonahe. Itay, ano po bang importanteng sasabihin mo? Anak, nakarating sa aking kaalaman na ikaw ay merong inaalagaang manok panabong. Itay, anak, nabalitaan ko na rin may pinaplano kayong dumalo ng sabong. Bukas, dito mismo sa ating baryo, dala ang iyong panabong at kasama ka ng iyong mga tiyuhin na mga sabongero. At kaya ako naparito o nagpasyang pumarito upang kumpirmahin sa'yo mismo kung yun ba'y totoo o hindi. May ilang segundo, Sir Diaz, bago ko sinagot si Itay dahil sa ako'y napapaisip noon kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Itay sa oras na sabihin ko sa kanya ang totoo. Anak, please, sumagot ka. Kukuwan po, Itay. Opo, totoo pong lahat ng yun. Hay, anak, hindi naman sa ikaw ay aking pinangungunahan. Ang akin lang anak ay sana'y wag mo nang subukin pa na pag-aralan. Napag-aralan ang magsabong dahil walang magandang maidudulot yun sa'yo, lalo na sa binuo mong pamilya. Kakayanin mo bang makakita ng 2 mga manok na matapos alagaan ay magpapatayan? Anak, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang umatras. Ang sabi sa akin ni Itay, kung saan ay nabanaag ko sa kanyang hitsura ang matinding pag-aalala at pagmamalasakit para sa akin na kanyang tugtong na anak. Pero po Itay, hindi naman po ako pupusta. Manunood lang naman ako kung paano po makipaglaban ng aking alagang panabong. Depensa ko pa sa aking sarili. Ngunit meron na palang nakahandang sagot si Itay para sa katuwiran kong yun sa kanya. Dahil, oo, totoo yan, anak. Naniniwala ko sa iyo. Dahil baguhan ka pa lang. Pero papaano kung tumagal-tagal ka na at maging sunod-sunod ang pagkapanalo ng iyong panabong? Maaati mo kaya o makakaya mo kayang hindi pumusta? Ayokong mangyari yun sa iyo, anak, pero huwag mo sanang masabayin ang pinupunto ko. Anak kita, sulong anak, at ako ang iyong ama. Walang ibang magmamalasakit sa iyo at sa pamilya mo, kundi kami ng mga magulang mo. Suhesyon ko lang yan sa iyo, anak, pero kung hindi mo ako pakikinggan, ay wala akong magagawa. Sige na, anak, aalis na ako. Yan lang talaga ang sadya ko sa iyo at sana'y makapag-isip-isip ka. Itay, habol ng aking mga paningin. Habol ng aking paningin si Itay, na nooy naglalakad ng bagsak ang kanyang mga balikat, pabalik sa kanilang bahay. Sir Jess, ang mga ipinayo sa akin ni Itay Hiner, ay siya ring ipinaalala sa akin ng aking biyanang lalaki, si Itay Bining. Pareho sila ni Itay Hiner, natutol sa binabalak namin nila angkol. Ngunit kung gaano kapursigi ang aking ama at biyanan na ako'y pigilan sa binabalak ko noon, ay siya namang pilit na kinokontra yon ng aking 4 na mga tiyuhin. Dahil, Angkol Bugoy, mga angkol. Bakit pamangkin? Ba't parang matamlay ka? Ano, may masakit ba sa'yo? Ang tanong sa akin ng isa ko pang tiyuhing si Angkol Islaw, kung saan ay ng mismong pagkakataong yon ay araw na ng linggo na mayroong magaganap na sabong sa aming mismong baryo. Wala po, Angkol, kukuhan po eh. Huwag mong sabihin pinigilan ka ni Kuya Hiner. Unang tatay mo na pumunta tayong sabungan, nasabi ko yan.
Nasabi ko yan dahil kilala namin. Naming apat, yan si Kuya Hiner. Singit agad na pagkakasabi ni Uncle Bugoy. Ganoon na nga po, mga angkol. Alam mo, Iho, pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Ang tao ay pinagkalooban ng utak at isip. Bakit? Para maisip niya kung tama ba ang kanyang gagawing desisyon sa kanyang buhay. Hindi ibig sabihin ay sabungero ka ay mamalasin ang iyong pamumuhay o pamilya. Hindi porket ang alaga mong panabong ay makikipagpatayan sa loob ng sabungan. Masamang tao ka na. Nasa atin na lang yon, Iho, o nasa ating sarili. Hindi ba? Kaya't sige na, Iho, ihanda mo na yung talasayan mo. Heto, may dala kaming bayong dito. Dito natin ilalagay ang talasayan mo. At saka, Iho, malas ang ganyang may panlalaban kang panapong tapos aatras sa banti o pabago-bago ang isip mo. At saka yung ginawa ni Tay mo, kabuwesatan yun. Ha, bakit po, Uncle? Kasi kinokontra niya ang magiging swerte ng iyong panabong. Tama ba yun? Tama ba yun? Imbis na suportahan niya ang kanyang anak, kinokontra pa niya ito. At sige na. Iyo, kunin mo ng talasayan mo, alis na tayo. Sige po, Uncle. Sa mga sinabing yun sa akin ni Uncle Bugoy, ay para bang nakumbinsi niya kaagad ako. Nakumbinsi niya kaagad akong kunin ang aking talasayan at ilagay sa loob ng kanyang dalang bayong. At do'y matinding pagkamangha ang naaninag ko sa itsura ng aking tatlo pang mga tiyuhin nang makita nila ang aking talisayang panabong. Oh, mga otol, nakita niyo na. Hindi ba't paklase ang talisayang ito ng ating pamangkin? Ang may pagmamayabang na pagkakasabi ni Uncle Bugoy. Oo nga, Kuya Bugoy. At iyak maraming mga sabongero at mga mamumusta ang makakapansin sa kanya mamaya. Dugsong namang sabi ni Uncle Islam. At pagkatapos noon, nang mailagay na sa loob ng bayong ni Uncle Bugoy ang aking talisayan, ay nagpaalam na ako sa aking asawang si Delia at sa aking tatlong mga anak na kami ay pupunta na sa aming mismong sabungan. Pansamantala ko pong pinuputol, mga kamundo, ang ikalawang tagpo ng kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating magandang kwentong ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.